Radiator parts naman tayo mga boss. Kung ikaw ay isang mekaniko, driver, o car owners, kailangan mong malaman to. Dahil kapag alam mo na ang mga parte ng radiator ng iyong sasakyan, advantage ka na sa iba. Paano? Dahil once na nasira ang radiator mo, hindi mo na kailangan tanggalin ng buo sa unit yung radiator mo para pumunta sa auto shop at gawing sample ito. Hindi ba? Kaya kung interesado kang malaman, tapusin mo ang video kong ito dahil iisa-isahin ko sa iyo. So dito ngayon, sa harapan nyo, makikita nyo yung isang radiator na marumi. Spare ko kasi ito eh. Sira na to, hindi ko pa nagagawa. Radiator to ng pick up mga boss. So ito yung complete set ng radiator mga boss. Kung makikita nyo, yan. So unahin natin tong ito, radiator cap mga boss. Yan. Ito naman yung radiator tank, pero upper tank. Tapos ito radiator tank and lower tank. Okay? Then ito yung inlet pipe. Ito yung header plate. Yan ang header plate. Ito yung bracket. Yan, bracket yan mga boss. Left and right bracket. Then ito header plate din yan. Babat taas may header plate yan mga boss. Tapos ito outlet pipe. Okay? Simple lang naman ang parte ng radiator. Tapos itong isa, drain hose. Ito drain hose. Ito namang natatanggal na to, drain plug. Okay? So, halimbawa, na-lost thread to. Di ba? Ito na lang ang bibili nyo sa ano. Ito na lang ang dadalhin nyo dun sa auto shop. Hindi na yung buong unit, di ba? O kaya naman, nasira yung drain hose. Ito na lang, kasi may mga radiator na copper, mga boss. Yung copper. Kaya ito kasi plastic to. Ngayon, yung drain hose nun, mga boss, maliit lang siya na tornilyo para siyang nut. Pero may special design siya. Ano naman yun eh, common yun sa mga copper tank na radiator type. Common lang yung drain hose na yun. So, hindi mo nakatanggalin pa yung unit. Yun lang, drain hose. Diba? Ito, radiator cap, may tatlong sizes naman to. Ito yung pinakamaliit. May sunod dito yung malaki, yun yung common, at yung pinakamalaki naman is yun na sa mga generator set naman na yung pinagamit. Okay? Then, itong part na to, ito yung ano, magmula rito sa header plate hanggang dito, yan, ang tawag dito ay core. Ayan, radiator core. Ito yung tubo. Ayan yung tubo. Yung wit-wit na gano'n, tubo ang tawag dyan. Tapos ito naman, yung pag ganun-ganun na maliliit, cooling pin. Cooling pin, o kaya naman airways, isa lang yan. Ayan. Na-assemble naman yan sa jig. Hindi na yan nagagawa kapag yan talagang sa jig yan kasi nakahinan yan mga boss, naka-welding yan sa bawat isa. Dinadaan kasi ito sa conveyor para lutuin. Iluluto ito sa conveyor na may temperature na 80 degree. Tapos mga mahaba rin yung conveyor namin dati. Tapos yun na, paglabas nyo doon, kapit na yan sa isa't isa. Pero ito, ano to eh, aluminum to mga boss. Yung sinasabi ko, anso yun, yung copper brass. Okay? Basta tandaan nyo mga boss, sa radiator, common yan na itong outlet pipe at saka inlet pipe, dito lang ang harap. Okay? Tapos, yung lower part niya, laging itong may drain hose o drain plug. Yung pinagkakabitan ng drain plug, yun ang lower part. Ito namang may radiator cap, yun ang nasa taas lagi. Ito yung inlet, dito nagbumula yung dito pinapasok
yung tubig na mainit na galing sa makina, kaya inlet pipe tawag yan. Tapos malalamigin niya rito, pag malamig na, outlet pipe, ito naman yung papunta na sa makina. Kaya outlet pipe. Okay? Ihigupin na yan ng water pump. Okay? Then, kapag nakakabit na to, mapapansin nyo may mga butas, di ba? Kabitan kasi yan ng screw. May nakakabit yan dito mga boss. Ganyan kakapal siguro. Ganyan. Yan. Wala kasi ko rito ng screw din. Yan. Yun naman, screw, ang tawag doon. Ang trabaho doon, para mas ano niya yung hangin sa auxiliary fan, hindi lumabas. Solid na dito lang talaga tatama yung hangin. Para mapalamig nito. Kasi dagdagan yun eh. Dagdag lamig yun. Kasi nang papalamig yun dito. Tagatabo ng init yun. Oh. Yun yung scout naman ang tawag doon mga boss. So, ganun lang mga boss. Ngayon, merong akong nagawa na yung outlet niya nandito, tapos itong inlet niya nandito sa likod. Yung inlet pipe niya mga boss nandito sa likod. Isang sasakyan lang yun yung nagawa ko yun na gano'n ang sistema. Tapos lahat na pare-parehong ganito yung common. Yung sasakyan na yun, andito yung outlet, andito yung inlet sa likod, is yung Toyota Hiace. Mga boss, yun para siyang ano yun eh, van yun eh, Toyota Hiace. Andito yung inlet niya, andito yung outlet niya, tapos andito sa gitna yung inlet pipe niya. Design yun kasi sa lagayan ng hose magkaiba. So yun lang naman ang isa lang kasi yun ang common na iniingatan ng liga dito yung magkabaligtad eh. Pero sa experience ko, laging ganito, magkasama ito. Dito lang sa isang parte. Okay? So ganun lang mga boss. Yung iba naman na radiator, malaki, mapaliit. Pare-pareho lang naman yan. Ngayon, yun nga lang, kapag malaki na, yung iba walang filler eh. Tangke na lang yan. Tangke na lang yan, makikita nyo dyan, tangke. Kasi meron siyang ibang parang reservoir na tangke, doon yung filler neck na nakalagay. Kagaya ng wheel loader na Caterpillar. Wala siyang filler neck din. Ayun, nakahiga na yun. Hindi mo pala kita. Yung malaki mo, walang filler neck. Pero meron siyang tangke na special design sa taas. Doon sinasalina ng tubig. Tapos meron siyang butas dito sa radiator. Doon naman pupunta yung sinasali na tubig. Okay? So ganun lang mga boss. I hope na kahit papano nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo. At sa mga may tanong, comment nyo na lang dyan sa ibaba para masagot ko kayo. Maraming salamat mga boss. At sa mga bagong makakapanood ng aking video, baka pwede namang pakipollow ang ating page na Radiator Mechanic TV. Meron din po akong YouTube channel. Pareho lang din, Radiator Mechanic TV po. Maraming salamat mga boss. God bless.